SK Chairwoman Darlene Maglalang ng Barangay 60, Caloocan City ang inyong nireklamo. Yes po. Pakikwento po inyong reklamo, ma'am. May credit card po kami. So, ito po yung kaibigan ko po, si Angelica po. Parang siya po yung middleman namin. So, Okay. siya po talaga yung may contact kay Darlene. So, siya po, kababata ko po siya sa Caloocan. Magkakapit bahay po talaga kami. Okay. And then, ang nangyari po, siguro po may idea po siya na may credit card ako kasi before po, working ako. So, nagtanong po siya kung may card ako. So, ang gagawin... Siya po yung middleman. Opo. So, ang gagawin po is magpapaswipe po sa amin ng iPhone. Okay. Tapos po, dun po sa swipe na yun, may interest po siya. Parang gagawin na po namin siyang business kasi at that time po, nung nag-start po kami, wala na po akong So, work. isang magsuswap, mag-uutang kayo ng Opo. iPhone. Gamit yung credit card po Opo. ninyo. Magkano po yung iPhone? Nung before po kasi nag-start po kami is iPhone 16 Pro Max. So, Magkano ang po? halaga po that time nun is 81,990. Okay, 81,990. Tapos ibibenta at magkano na po yung tutubuin? Ang paunang bayad po is magtutubo po sa akin. Sa akin po kasi hindi ko pa po alam yung sa kanya kung magkano po dahil middleman po namin siya. Ang tinutubo po sa akin ng isang unit is 10,000 po. Sa release po ng unit. Mhm. So doon po sa 10,000 po, tas within 6 months po babayaran. Sa 6 months po, 6 to 12 months po kasi depende po sa kung ano pong sasabihin nila. Sa Kanino po ibibigay yung cellphone? doon po kay ibibenta? Darlene. Pero dahil po siya po yung middleman, sa kanya ko po ibabato. Tapos siya naman Opo, ibibigay niya po kay Darlene. Darlene. Tapos si Darlene naman ibibenta. Yun ang pinalabas niya po, dahil po ang sinasabi niya po sa amin is installment, binibenta niya rin po sa mga, dahil SK chairwoman po siya, ibibenta niya daw po sa mga constituent niya po doon. Constituents? Mga kagawad niya po. Okay. Tapos nadamay din ang pagkakasabi niya po na yung nanay, yung kapitan po doon mismo sa Barangay 60 is nagpapa-order din daw po. So syempre po, dahil SK chairwoman siya at sinasabi niya po na may pangalan po siyang iniingatan, hindi po siya magloloko. Hanggang umabot po kasi ng 1 year yung transaction namin. Simula June 2025 until ngayon po. Mhm. So kaya po kami continuous po na nagbibigay sa kanya kasi So parang nakakapagbayad swipe po ka ng swipe sa credit card nyo? Kasi po nakakapagbayad naman po siya. Sa umpisa. Ganun pag Opo. sa mga scammer, sa umpisa Opo. papakagating ka eh. Tapos Actually po, po, 1 year na po siyang maayos talaga magbayad. Wala pong palya talaga Wala po po. talagang palya, never po siyang pumayos. ngayon po nung June ng second week, Yun na lang po talaga nangyari lahat. ngayon pong June ng second week po, nangingi pa po siya ng kakapaglabas pa po kami ng 10 unit. iPhone 17 Pro Max na po yun. Okay. Tapos po nun, nakapagbigay pa po siya ng cash sa kanya ng 1.1 million. Laki. Kaya po, kasi cash po, so magtitiwala ka po talaga kasi nakapagbabayad pa po siya. Tapos yun na po, nung mga second week na po, hindi na po siya nakakapagbayad. Pero syempre po, dahil middleman namin siya po, nakakapagbayad pa po siya sa akin. So hindi pa po ako hindi pa po ako naaalarma. Kasi actually po, in the first place po, hindi ko pa po kilala si Darlene that time. Alam ko lang po na may sinusuplayan siya. Okay. Nung bandang 20, So never ka nagkaroon ng direct contact kay Darlene Ako po. po kay Darlene kasi Opo. dumadaan ka sa middleman. Opo. Ito na nga si Angelica. Opo. So, nung that time po, nung mga siguro po third week na po yun, sinama niya na po ako sa group chat. Nagkaroon na po ng group chat kasi siguro po wala na po siyang pang-abono at hindi po pwedeng masira yung card ko. Tapos po, ang sistema pa po nito, nakapag-recruit pa po ako ng ibang kaibigan ko. Aray ko, damay. Opo. Damay sila. So, dahil ako po ang humarap sa kanila, ako po Ikaw may pananagutan. sa akin po sila nagagalit. Parang si middleman, may pananagutan sa'yo. Opo, Ikaw naman ganun po. pananagutan sa mga na-recruit Opo. mo. Isipin na na-recruit mo, ikaw may... Opo, pero aware po sila. Kahit po ako Salamat. yun po, yung iba po, alam po nila na siya po yung binibigyan ko. Okay. So, in short, magkano po ang lahat ng nawala? ang overall po sa akin, kasama po yung sa mga kaibigan ko, kasi pananagutan ko po, is 15.1 million. Tinanggal ko na po 15 doon. million? Opo. Ang laki naman. Ilang units yun? Sa akin po, 331 units na iPhone, tapos 4 po na MacBook. Na-max nyo siguro yung inyong credit card. Opo. Masisira na po siya. Yung senator sa akin po almost 5M. 5M. Sa mga ibang... 20 na. Opo. Plus marami pa iba. Hindi po. Yung sa akin po niya, yung meron pa po kasi ako isang financer din. Yung sa kanila po yun. Tapos, ang abono ko na po talagang hinulog sa unit niya is almost 1.5 po. Yung pera ko pong nilabas. Ako din po nag-abono. Siyempre po, dahil kumita naman po talaga ako doon, naipon ko po talaga yung mga kinita. Yung 1.3M ko po, nalabas ko na po kasi ayoko nga pong masira sa mga ko. So, ang ina-expect ko po, dahil lagi niya pong sinasabi, simula po nung nagka-group chat kami na gagawan ko ng paraan yan, ayoko masira yung pangalan ko. Hanggang nung 26 po, dahil wala na po siyang mabigay, nagpunta na po kami ng una sa polis. Nagpatulong po kami sa polis na escortan po kami kasi po. Natatakot po kami kasi
ang sabi niya po, police yung boyfriend niya. So, syempre po, malaking halaga po, hindi po namin alam tumatakbo sa isip niya mamaya. Dahil siya po nagpa-schedule sa barangay eh. Mamaya po, Pero nakita na kayo sa barangay. Opo, Opo, nakita po kami ano sa po nangyari barangay. doon sa pagharap? Nung pagharap po, hindi po siya nagsasalita. Kasi ang Ang magulang po pinaharap niya din po talaga namin yung nanay at tatay niya. Bakit nga ni tatay, minor ba ito? Hindi 20s, po. hindi po. Kasi po para lang po alam ng nanay niya yung ginagawa ng anak niya. Okay. SK nga pala. Pag Opo. SK, hindi ka minor dapat. So, Kaya woman. ang nangyari po is, hindi po siya nagsasalita. Tinatanong ko po kasi sa kanya kung ba't niya ginawa yun. Kasi binenta niya po ng palugi. Lately na lang din po Nung namin 25 ko na lang po, 20, Binibenta. So, Friday po. binibenta niya ng palugi. Siya po, siya. Siya. Kaya nga, binibenta niya ng Opo. palugi. Opo. So, paano nga siya makapagbayad sa inyo kung palugi niya binibenta? Ba't Kasi niya ginagawa yun? Hindi niya po namin alam na gano'n niyang binibenta. Nung Friday lang po, last Friday lang po namin nalaman. So, ba't kasi siya nagdinegosyo kung Yun- siya ay mag-ninegosyo ng palugi? in the Kaya first po place pala- po pala kasi talaga is scam na po yung gusto niya. Kasi kung palugi niya pong binibenta, alam niya po unang-una na hindi po siya kikita. Correct. So, ang talagang balak niya is para kumita, pagkakitaan kayo sa Opo. pamamagitan ng pag-scam sa inyo. Kasi siguro po ang thinking niya lagi, walang nakukulong po sa utang. Lalo, wala naman po siyang nilabas na pera kahit pisong duling. Kaya po pala nakakahulog siya doon sa mga previous units na nakuha niya. Kasi po pag nililisan po namin siya, binebenta niya po yun ng cash. Estafa yun. Opo. Tapos, kumbaga, sa amin po, ang usapan po namin is installment talaga siya 6 hanggang 12 months po. Hindi po namin alam na ang ginagawa po pala talaga niya is binebenta niya yung mga cellphone. Kasi Na-contact ko po pinitpit kasi. na po namin siya kasi chinek na po namin yung mga previous na nag-send po sa bank. Chairwoman Elsa, nasaan na po itong si SK Darlene? Kinukontak ko pa siya ngayon, hindi ko po siya makontak. Actually po, Senator Tulfo, Opo. nung pumunta po sila dito, sila ma'am, doon ko lang po first time na nalaman na ganun kalaki na hindi ko po akalain. Opo, hindi nga raw po umiimik nung nagkaroon po ng harapan dyan sa inyong ako barangay. nga, pati nga po, ako kasama kumuha ng cellphone. Opo nga lang pong cellphone po. Pati kayo Yun po. po kasi yung pinapalabas niya. May mga ibang SK Diba sabi chairwoman po pa kasi po. nila, kumuha din ako ng cellphone. Eh. Kumuha ka rin ng cellphone sa kanya. Yun po ang sabi nila dyan, yung sila Villanueva, Angelica, ay nagreklamo Opo, po sa kanya. pero kayo po talaga Pero nakakuha wala ng... po, sir, wala ko talaga akong alam since yun lang day na yun. So never Wala kayo po, never kayo wala. napagbenta, na name drop lang po kayo. Oo, wala po, sir. Talagang wala. Ginamit lang po yung pangalan nyo. Okay. Opo. So matagal na po Sa kanila, ma'am. matagal na po nagtatago itong si SK Umarap Darlene. nung Sunday, umarap naman po nung Sunday sa barangay. Pinatawag ko po yung magulang niya para malaman. Oh. Pero sa ngayon po wala na. Hindi na po na nakukontak. Ngayon po, hindi ko makontak. Kanina po, pinapuntahan ko sa tanod, kinakatok, wala pong sumasagot. Pero kanina po, na-chinat niya po kasi, nagre-reply po eh. Ang ginawa lang po niya, in-up lang po niya yung message Ang niya sabi na niya po kasi doon na sa barangay na lang daw po ulit mag-usap. kami mag-usap. Pero pag sa barangay, hindi naman siya nagsasalita. Hindi po, Opo. magulang lang po niya yung Sige, nagsasalita. Attorney Garrett. Apo, Sen. Pasok ba ito sa staffa? Itong kaso? Well, dito po, Senator, no, talagang mukhang wala kasing intent to fulfill the, well, purportedly contract of sale of gadgets po, no, Senator. So, yung evasion po, that's a marker of deceit as we call it, Senator. So, definitely, it's estafa. Ang malala pa po, mukhang ginagamit po ang kanyang reputation as a, kung tama po pagkakarinig ko, SK po. SK, Opo. Chair. Yun po ang Opo, sinasabi Chairman. niya. Tao daw po siyang po, no? kausap. So, SK ako. to get yung trust, no? To get yung consent ng kanyang other party, ginagamit niya po yung kanyang Posisyon. pagiging SK. So, ito yung markers of deceit na tinatawag natin, and deceit is necessary po when we do file a case for estafa, Senator. Okay. 20 million mahigit yung Yes amount. po. So, regular staffa lang to. Hindi ba ito yung... As far as I know, grand scale? Senator, due to the amount, it will be large-scale estafa po. O large scale. Benefit po ng Senator is that bail is no longer available as a remedy for Non-bailable offense to large Yes scale. po. Yes po. Sir. Okay, sandali lamang. Nakapag-file na po kayo sa PNP? Ay, hindi pa po kasi ang gusto po ng PNP nung una, kahit sinabi na po namin yung amount, sa barangay Sa pa din daw barangay po pa din. kami. Tapos pinapakuha po nila kami ng CFA. CFA. Attorney Garrett, sa Yes, po, gravity yes, po. ng offense at sa malaking amount, kailan pa ba ito dumaan sa barangay? Sen, no po. No? Isa po yan sa dapat natin ipagbigay alam sa karamihan ng ating kapulisan. Not all crimes need a certificate to file File action. Kasi po ang penalty is more than 1 year, Senator. Malaking penalty na po ito dahil large-scale estafa nga po. We can go directly to the prosecutor po. Colonel Poblete, magandang hapon po, sir.
complaint namin dito sa amin ngayon, sasamahan po namin sa inyo. Hindi na kailangan po ito ng certificate of file action from the barangay. Tama po? Sir, hindi na po, sir. Marami na po tayong experience na final na ganyan mga cases, sir. Sa CIDG. Ayun. Okay. Pasok na pasok. Pasok sa banga, ika nga. Okay, sige, Colonel. Darating po kami. Ano mga kailangan niyo pong mga dokumento o ebidensya para mabilis yung ma-process yung reklamo, Colonel, sir? Sir, just prepare all the necessary documents po. Kumbaga may kontrata po sila dyan, may mga cheque po silang pinamigay dyan, yung mga bank receipts po nila kung saan nila dineposit yung pera at kung dinepositohan din sila ng pera. Yung mga all documents lang so pertaining dun sa kaso, sir, pakidala lang po nila lahat. Ayun. Lahat daw, ibig sabihin, sinasabi ni Colonel Poblete, lahat ng ebidensya, dokumento, ano pa man yun na meron kayo tungkol dito sa naging transaksyon nyo diyan sa SK Nung Darlene. paano po kasi Dali niyo. sabi po niya, ang nagpapirma lang po siya once. Pero may mga conversation naman po sila talaga na binibigay po yung unit at nag-agree naman po si Darlene na na-receive po talaga yung O, unit. di, yan na po. Okay. Yun, yung nag-agree, yung chat nyo, exchange of messages, ebidensya na rin po yun. Everything na meron kayo dun sa transaction, Opo. lahat yun, i-presenta nyo po kay Colonel Poblete. Siya na po bahala. Okay? Lahat po na connected sa transaction na lang po nila, sir. Alamin na lang po namin, sir, pag makausap po nila, namin sila personally, yung complainant po. O, kasi ang sinasabi po ni Colonel, Para hindi ka na magka-problema dyan, sir. opo, so imbitahan, lahat na mababanggitin yung mga pangalan, kasama yung sa mga imbitahan. Okay? Mga imbitahan po namin. Yeah. Opo. Sige po, sobrang thank you Colonel Benedict Poblete. Pwede po ba naming i-request na dahil nanloloko po siya na matanggal na po sana siya as SK chairwoman? Kasi paano po siya pagkakatiwalaan? May proseso po yan. So yan po ay pa-file tayo ng kaso sa kanya para administrative case para siya po ay matanggal sa serbisyo. Pero may proseso po yan. Hindi natin pwede agad-agad patanggal natin. Okay? Umpisan po natin first things first. Kasuhan po natin agad siya kay Colonel Poblete ng CIDG. Okay? Sasamahan po namin kayo sa kanya. Baka may natitira ka pang konsensya, ganyan. Baka kaya pa, Darlene. Kasi hinahabol na kasi kami nung mga taong kinuhanan namin. Hindi na kami nakakakain or nakakatulog dahil dito. Kahit sana sa mga anak ko na lang maawa ka, Darlene, kasi maliliit pa sila. Kasi hindi na siya biro. Parang iniisip ko na lang na magpakamatay na lang kasi dahil dito sa ginawa mo, hindi na kami makakaahon. Tapos lahat pa ng savings ko, lahat ng mga nilaan ko sa mga anak ko, naubos lahat, alahas lahat. Wala nang natira, Darlene. Sana kahit sa'yo may matira pang puso or konsensya dahil dito sa ginawa mo. Kasi wala, hindi ko na alam, Darlene, hindi ko na alam. Naawa ko sa mga kaibigan ko kasi ako rin po yung hinahabol. Sana meron kang awa. Kasi may nakita po namin may mga alahas pa po siya. Ayaw niya pong bitawan eh. Yun po yung hinihingi namin para kahit papano makabawas. Hindi naman po namin hinihiling na ibigay niya ng isang bagsakan eh. Dahil naka-credit card nga po yun. Ang hinihiling po sana namin sa kanya nung una is kung ano po yung napag-usapan, ibigay niya po. Lagi niya lang pong sinasabi kasi sa amin na gagawan ng paraan pero wala ka pong makikitang aksyon. Lagi po siyang kalma lang. Lagi pong parang... Ano to, professional na, kalma lang kahit na Opo, wala po siya. marami siya naloko. Kaya yan ate, mababayaran ko. Ang dami niya pa pong sinend na fake conversation Ayun na may po. sinisingil po siya eh. Gumagawa Meron pa po siya ng sinend fake na titulo ng lupa na isasangla daw po niya. Yan daw po yung ipangbabayad po niya sa amin. Naku, scammer na talaga to. Grabe po talaga. Gumagawa ng mga fake yung mga dokumento. Opo. May mga screenshot pa po siya. May pamilya ho ba ito? May asawa? Meron. May anak? Ay, wala Hindi, po. wala po. Ang nanay, dalaga pa po siya. Grabe. Siguro yung dahil sa sobrang luho nito. So po, Hindi kasi niya po kaya supportan pinapalabas kanyang niya po luho, sa kundi social ang media luho. na may kaya po siya eh. Namimigay pa po siya ng pera kung kani-kanino. Nilalabas niya po sa Facebook niya na parang good citizen po siya na tumutulong po siya sa ibang tao. Sa kabila po pala nun, nanloloko po siya. Ayun. Kasi kami na po talaga yung hinahabol eh. Kung hindi po din namin mababayaran yan, kami din po Yung yung ipapakulong. kakasuhan. Marami na tayong ganito mga kaso nangyari. Siya rin na yung mga middleman, wala naman talagang kasalanan, nagamit lang. In the end, kinakasuhan ng mga nakipagtransaksyon kay middleman. Kasi, ba't namin habulin yung pinaka-main tulad ni SK Darlene? Hindi naman namin sila kausap, hindi namin sila kilala. Ikaw ang kilala namin, ikaw ang kausap namin, ikaw ang kakasuhan namin. Yun yung dilema mo ngayon. Opo, kasi Hindi masakit. hindi po kami, kahit gusto yun naman po naming magbayad eh. Sa dami po nila, hindi po kakayanin. Kung sa akin po 15M,
kahit po patay na ako, hindi ko pa rin po mababayaran yung utang na yun. Napakalaking pera po sabi yun. ako naman po, nakiusap naman po ako sa mga kinawanan naming financer. Monthly po ako maghuhulog, sabi ko po. Pero kasi po yung hinihingi po nilang amount, sobrang laki po, hindi ko po talaga kaya kasi... At Naintindihan. saka hindi naman napunta sa mga perang Opo, sabi ko nga po, tao po naibigay kung sa'yo. humarap sa inyo, sabi ko hindi po ako tatakbo, sabi ko sa kanila kasi kahit pipitin po nila ako, naubos na po talaga, Senator. Wala na Ako talaga. din po yung mga napundar ko din Wala pong na mga din po. alahas. Yan yung madadala ko po ngayon. Matanong ko lang, paano niyo po nakilala itong si Darlene? Ano po, sa online lang din po. Kasi ano po Hindi yung personal na kaibigan to. Hindi po. Ano po siya, talaga pong kilala po doon sa kanila. Tapos malakas po siyang magpasabay. Japan pasabay, Thailand Anong pasabay? Yung makikisabay ka po, lilipad po siya sa ibang bansa, bibili po siya ng mga gamit doon na pwede pong ibenta dito sa Pilipinas, dadagdagan niya lang po ng halaga para po, kasi po 'di ba yung ibang mga skincare po, mga damit sa Thailand, ganun po. Tapos Sa Japan yun po, din po, kaya po siya nakilala kasi marami po siyang followers na naniniwala po na So bibili siya. May mga narinig ako mga ganun eh. Pasabay ang tawag pala dyan. Bibili siya ng mga gamit kung anong kung gusto mo umorder sa kanya, pupunta sa ibang bansa, and then pagbalik niya rito, bitbit na niya yung mga gamit na bibilin. Sino may gustong bumili. opo. May mga Na may business tubo din na po siya. kasi before Tapos malakas po yung Shein niya. Yung nagla-live po na siya ng Shein. May mga yumayaman ng mga pasabay Opo, Opo. kaya nga po talagang naano Kaya po, tiwala po tiwala siya. po kami Ha? sa kanya. Yung sa tubo. So ito sa kanya, baka nasobra siya sa luho, kaya hindi niya she can no longer Una keep po up kasi with her luho. nakiusap siya na baka pwedeng sa barangay na lang po kami mag-usap kasi nga po tatakbo daw po siyang kapitan sa kanila. Sinabi niya pa po na, nung last po, ang sabi niya po, may makukuha daw po siyang cheque. Hindi ko po alam, pero sabi niya po, cheque galing sa barangay. Yun daw po yung ibabayad niya sa amin. Hindi, kasi may budget ang mga SK, Opo. chairwoman. Baka iniisip niya, kukurakutin niya yung pera na dapat intended for the barangay. Sa mga Namimigay pa project po siya SK. ng Mamahalin sapatos sa mga basketball player ng SK dahil siguro nga po, dahil nagpapalakas po siya at tatakbo nga po siyang chairman. Yung mga sapatos po, hindi po biro sapatos, bag. Atty. Garrett, yung mga naloko, karamihan sa halos lahat sa kanila, hindi man lang nakatransaction directly itong si Darlene. Ang katransaction nila Yes, palagi yes. itong si middleman. Ngayon, ang kinakatakutan niya, baka itong mga naloko, si middleman, siyang habulin bilang isang middleman. Siya kasi ang tumatanggap ng pera and all. Well, that's definitely a liability for the middleman, Senator. She may be an accomplice or an accessory to the crime if ever ng estafa. And in fact, under din sa ating AFASA law, yung anti-financial crime law natin, Sen, yung use nga po or yung pagpapagamit ng bank account to facilitate crimes is also a legal liability na o criminally po. So, one way is maging witness po ang mga middleman, Senator. Not as a state witness, but as somebody na tumutulong po dun sa private complainant. At mapapatunayan niya na yung perang tatanggap niya, pinapasa naman niya doon kay Darlene. Yes po, Senator. Ang ano na lang papalabasin natin, wala pong interest ang private complainant to pursue yung middleman, but actually doon po sa sa mastermind kung sabihin natin, Senator. Pero sa past experience natin dito, Atty. Garrett, sasabihin Yes. ng mga naloko, hindi ko naman nakamit o nakausap, nakita man ang pagmumukha niyang Darlene na yan. Ikaw ang palagi namin nakikita, ikaw ang palaging pinag-abutan namin ng pera namin, kaya ikaw ang kakasuhan namin. Yes. Yun yung masakit. I agree po, Senator. No? Kaya po kailangan maging maingat talaga when acting as a middleman because sila po ang pinaka-vulnerable dito. So the best thing to do for a middleman always is to help the complainants reveal the truth behind the transaction po. Nung nalaman Good naman po corporate namin po. agad na ganun, in-inform na po namin sila at humarap po talaga kami. Siya po, hinarap ko po talaga siya na willing naman po talaga siyang magbayad. Okay. Kaso nga lang po, sa sobrang laki nga po nun. Ang sakit naman yun, wala naman siya pinakinabangan nun, tapos ngayon siya nagbabayad. Ang kumita naman po talaga kami pare-pareho. Sila rin po, kumita po sila. Kasi nga po, business doon sa nga tubo po. nga pala, dahil so negosyo. kumita po siya, kumita po ako pagka may papaswipe po ako sa mga kaibigan ko. Hindi naman po talaga nakiswipe lang ako ng wala lang. Kumikita po sila ng pagkabigay po nila ng unit sa akin. Tapos monthly din po, may kita din Ay nga po pala, sila. 10,000 yung tubo. Opo. Yun yung Kumikita kita din po nyo. sila. Opo. Anyway, lahat po yan, i-assess po yan ni Colonel Poblete. Alam na alam niya pong gagawin niya. Siya po yung chief ng CIDG sa NCR. So alam niya na po kung anong gagawin. Pagdating na lang po dun sa CIDG, explain na po natin lahat sa kanya. Okay? Okay po. Sige. Salamat, Atty. Garrett. Thank you. Thank you rin po, Senator. Thank you po. Thank you po. Salamat.